nagturo sa atin para ma-connect tayo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, we can get fair justice by acting justly ourselves. No? Micah chapter 6 verse 8. At ipumabasa yan, may namahal. Sa Micah. Dito sa sulat ni Propeta Mikas, sa isang kabanatay 8, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan at ibigin mo ang kawaan at lumakad ka na may kabanalan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Kasama ng iyong Diyos. Dito po sa Mikas 6, ang talatay 8. Also. In parang naging ka o tao, dayjay na imbag, ket anya aya iti iparebeng ni Jehovah kengka, no dilaang iti agaramid asililinteg, kiniti kina manangasi, ken panagnaas, si pakumbaba, iti Diyos mo. Amen. He hath showed thee, O man, what is good. No? He hath showed thee, O man, what is good. And what doth the Lord require of thee? But to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, tayo pala, minamahal, ang maging example. Amen. Dahil tinuruan tayo ng mahal na Panginoon. Binago tayo ng mahal na Panginoon. Tayo maging example. Para yung mga tao na naghahanap ng hustisya, makikita nila mayroon pala. Pwede pala. Pwede pala magbago. Amen. So paano natin sila maabot? Kailangan puntahan mo kung saan sila. Sabi nga ng mahal na Panginoon, humayo kayo. So yan po yung ating ginagawa. Hindi lang po sa kabundukan, sa kapatagan. Tayo po ngayon ay kinuha na life coach sa ating pong mga law enforcers. Lalo na sa ating mga kapulisan. So mayroon na po tayong weekly na life coach. Yung sinasabi nilang swim, squad, weekly interactive meeting, swim, no? So mayroon tayong weekly na schedule dito sa ating area ng Isabela. Every Tuesday sa 2nd Isabela Provincial Mobile Force Company. Every Tuesday yon. Binigyan po tayo ng almost 1 hour. Dapat 15 minutes lang, pero nakulangan po sila minamahal. No? So, pinagpala tayo dahil sa atin, nakukulangan sila. Hindi naman paninira, minamahal. Pero sa iba, yung 15 minutes, matagal na sa kanila yon. Kasi, puro lang sila word of God, wala man silang patutuo. No? Sabi ng Bible, for the kingdom of God is not in word only but power. Anuhin mo naman yung nagbasa ka ng bersikulo, wala kang patutuo sa buhay. So doon sila na mamangha. Dito sa atin, tinuturo natin ang salita ng Diyos, purong-puro, walang labis, walang kulang, at sumasama ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Evangelism plus testimonies. Amen. Everybody say, praise the Lord.
O, di ba? Sabi ng Micah, minamahal. Ha? He had showed thee, O man, what is good. And what does the Lord require of thee? But to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. So dahil tayo po ay, sinasabi ng Bible, we are the light of the world. Tayo po ay ilaw. Di ba? Sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, you are the light of the world. Let your light shine before others. Let your light shine before others. Sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, at ipong basahin. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 14 hanggang 16, ganito po nasusulat. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi matatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalad, kundi sa talagang lagayan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng maraming tao, ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Mateo 5:14 hanggang 16. 16. Da kayo ti silaw ti lubong, ti maysa nga ilit, anaisad iti rabaw ti maysa aturod, saan ang mabalin nga ilemeng. Ket saan met nga gangatan, dagiti tao ti maysa asilaw, ket sa ikabil iti sirok ti maysa asalup, no di ket iti pagsilawan, ket lawagan na dagiti isu amin nga da iti balay. Kasta kumati pananglawag ti silaw yo, iti sangwanan dagiti tao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo, ket dayawen da kuma ti amayo nga adda sa dilangit. Ye are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, sinasabi na hindi na kailangan ng good works. Bakit daw nagsasabi tayo na binago tayo ng Malapinon? Hindi na daw kailangan yon. Dahil wala nga silang pagbabago. Lasinggero pa rin, babaero pa rin, sinungaling pa rin. Oo. Gumagawa pa rin ng gawaing makasanlibutan. Sanabi ng Bible Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So what must I do to make it happen? So anong gagawin natin? Para ito po ay minamahal ay makikita ng mundo na tayo nga ay ilaw. Amen. So, una-una, to let your light shine, kailangan nakafocus ka. Stay connected to God. John 15:5. Stay connected to God para ikaw ay magiging ilaw sa mundo because Jesus is the light of the world, no? Siya po yung ilaw ng mundo. So, kaya makikunik ka sa Kanya. Amen. Amen. Halimbawa, itong ating light, saan ba tayo nakakunik?
Isel ko? Oh. Para magkaroon ng liwanag sa bahay mo, so you must be connected to the Iselco. Para mayroon kang light. Ganon din, minamahal. Para maging ilaw tayo sa mundo, so we must be connected or stay connected to God according to John chapter 15 verse 5, no? Reflect God's love, John 13:34 to 35. At huling talata, share your gifts according to Matthew chapter 25 verse 14 to 30. John 15:5 at ipong basahin. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, kabanata 15, ang talata po ay 5. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. At ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Ilocano version. Dito po sa Juan 15 ang talatay 5. Siyak ti ubas da kayo dagiti santak. Ti agnaid kanya ket siyak ken kuana. Daytoy ti agbunga ti adu tano awanak awan ti mabalinyo nga aramiden. Amen. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palagi pong ini-emphasize ng ating beloved pastor, our beloved assistant pastor, nung kasama pa natin sila, minumahal. Wala tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon. Amen? Oo. You must be connected to God. Kailangan close ka sa Panginoon. Hindi sa tao. Marami pong close na ng ating mahal na pastor na backslide. Oh. Bakit? Isinabi ng ating mahal na pastor, sa malapin tayo mag-connect. Sa malapin tayo makipag-close. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Ha? Si Kristo na mismo nagsabi, ang ating mabait na Diyos nagsabi, for without me can do nothing. So lahat na ating ginagawa, bakit tayo nagtatagumpay? Dahil kasama natin ang ating mabait na Diyos. So sabi dito sa John chapter 13, verse 34 to 35, dito sa Ebanghelyo ni Juan 13:34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa iyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay sa aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibigan sa isa't isa. Amen. Ilocano version. Dito po sa Juan 13:34 hanggang 35. 35. May sabilin abaro iti dek kada kayo, tapno agayan ayat kayo iti maysa ken maysa, kas ti panagat kayo, kada kayo kas tamit, agayan ayat kay kuma iti maysa ken maysa. Gapo ito'y may ilasin dantok, ada kayo ti adalak, no ada ayat yo ti maysa ken maysa. Amen. And a new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Paano makakilala na totoong mga alagad ng Diyos? If you love one to another. Pag-ibig ng Diyos ang makikita. Reflect God's love. Amen? Nakikita sa ating buhay ang pag-ibig na malapinoon dahil tayo po ay umiibig sa ating kapwa.
Hindi lang po yung mga taong umiibig sa atin ang iniibig natin. Madali lang po yun, minamahal. Ha? Madali lang yun. Ha? To prove that you are a true Christian, you love those who love you. Pero hindi yun ang utos ng Malapinon. Love those who do not love you. Ibigin mo ang iyong kaaway. Hala, pwede ba yun? Ha? Palagi kang na-high blood pag makakita, pag maalaala mo yung mukha ng naninira sa'yo. Ma-high blood ka kaagad. No? Tataas na ang BP mo kaagad. Yung nag-tridor sa'yo. Oh. Hindi pwede yun. Hindi ka totoong Christian. But if you love your enemy, that manifests that you are a true believer of Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na pastor, di ba? Kahit hindi siya nangangaway, inaaway siya, kaliwat kanan, binabatikos siya minamahal, through TV program, radio program. Pinapansin ba ni mahal pastor? Hindi. Tuloy-tuloy yung kanyang pag-aayuno. Pagtangi sa Malapinon, na balang araw sila po ay maliwanagan. At naliwanagan nga, sila nila mismo ang nagpatotoo. Dati, pagbukas sa television, minumura ng ating malapastor dahil nasasaktan sila sa pangangaral. Ngayon, sila ay umiiyak, nagpatotoo. Na ang kanilang makaramdaman, nagsigaling, nagbago ang kanilang mga buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang ating mahal na pastor, habang nagtuturo, sinasabayan niya ng pag-aayuno. Amen. No? Sabi nga, nagpapakain siya ng sili, 1 kilong asukal naman yung kanyang hinihalo doon. Hindi mo na maramdaman. No? Yung ano ba yun? Yung Bicol Express. Hindi lang 1 sili ang nilagay doon. Pero nakain mo na yung ilang sili nilagay doon dahil masarap yung hinalo. Amen. Lalo na yung sinasabing, ano ba yung niluluto dito na sagkit, no? Na ishalo sa 1 kilong sili yung tinatadtad para ihalo doon sa manok. Parang makapag-isip ka, nagpapakain pa kaya yan? Pinapakain pa kaya yung sagkit? Pero kung pakain mo, masanay ka na, hinahanap-hanap mo na yon. Na hindi mo alam, kasama na pala nakain yung 1 kilong sili. Dahil doon sa masarap na ulam. Ganon din sa salita ng Panginoon. Rebuke, reprove. Nasasaktan ka pero masarap pakinggan dahil gumagaling yung sakit mo, nagbago ang buhay mo. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Huling mga talata, share your gifts. Matthew chapter 25, verse 14 to 30. So, pinagpala ka na ng mahal na Panginoon, you share it. Katulad, bukas, naka-schedule po tayo sa Philippine Air Force, airport police, na mayroon po tayong schedule bukas sa Philippine Air Force, diyan sa airport. 1 oras po yon na mag-share tayo sa kanila. First time na tayo po ay may gawain dyan sa airport ng Cagayan City, Isabela, sa mga Air Force at mga airport police. So, share your gifts. Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Mahaba-haba po ito, minamahal. Ating po basahin. Dito sa Mateo 25:14 hanggang 30, sabi rito, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan ng 5 talento, at ang isa'y 2, at ang isa'y 1, at bawat isa ayon sa kanya-kanyang kaya,
at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon, ay ipinangalakal ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon din paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipi yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento, nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamalain kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nagaani ka sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Tatapwat, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan? Gayon pala, ibinigay mo na sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At ng aking pagdating, tinanggap ko sana ang ganang akin, pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siyang magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Amen. Ilocano version. Dito ba sa Mateo 25, 14 hanggang 30. Takas ti may sa tao nga mapan iti sa bali adaga, nayaban na dagiti adipen na ket inyawat na kadakwa dagiti keng kun kukuana, ket inted na iti may sa ti 5 a talento, inted na iti sa bali ti 2 ket ti sa bali, inted na ti maysa. Tunggal maysa kas ti kabailan na ket sa napan iti biyahe. Dagos aday di imawat ti 5 a talento, napan ket pinagsapol na ket nakagungguna iti sa bali a 5 a talento. Kastamit day di imawat ti 2 a talento, nakagungguna ti sa bali a 2 a talento. Gem day di imawat ti maysa, napan ket kinutkot na ti daga, ket inlemeng na day di pirak ni apona. Iti nalabes ti adu nga aldawen imay day di apo, dagiti adipen ket inayaban na ida kinakwenta. Idi nagparang day di imawat ti 5 a talento, dangyeg ti sabali pay a 5 a talento, akon kunana apo 5 a talento ti inyawat mo kanyak, adtoy nakagunguna na iti sabali a 5 a talento. Ni apo na kinuna ken kuana, naimbag adipen an laing ken mapagtalkan. Napagtalkan ka ti basit, isaad kanto nga agayuan ti adu, makipagragsak ka iti apom. Day di met imawag ti 2 a talento, nagparangket kinunana. Apo 2 a talento, tinted mo kanyak, adtoy nakagungunak ti sabali a 2 a talento. Ni apo na kinunana ken kuana, naimbag adipen an laing ket mapagtalkan. Mapagtalkan ka ti basit, isaad kanto nga agayuan ti adu, makipagragsak ka iti apom. Ket dimting met day di mawat ti may sa talento, ket kinunana, apo, amok atao ka anainget, nga agani ka ti di ka nagmulan, ket agagop ka ti di ka nagipuruwakan. Gapuna nagbutengak ket
napanak ket inlimengko ti talentom iti daga adtoy alaem ti kukwam. Ngem si mong bati apona ket kinunala ken kuana. Adipen ama nagdakdakes ken nasadut amom nga aganiak itijak nagmulaan ket agakupak itijak nagipuruwakan. Sika rebeng mo kumanga ngarud nga inyawat ti pirak ko kadagiti managsukat iti pirak tapno itata umayak awatek kumat ti kukwak agraman gungguna. Ikatanyo deg ngarud ken kuana ti talento ket itdenyo ti addaan ti 10 a talento. Tatong dalmay isang addaan may kandukpay ket adanto kinawaduwad ken kuana ngem ti awanan uray dayta adda ken kuana may kantupay. Ket ti adiben nga awan kapayapaan na ibelengyo ti sipnget ti ruar. Ijay adanto ti panagsangit ken panagngaretnget dagiti ngipin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So nakuha natin yung the parable of the talents. Kung sino yung walang nagawa, siya pa yung nagreklamo. Amen? Amen. So that's real talk, no? Kung sino yung walang ambag, sila yung reklamador. Kung sino yung hindi walang nagawa, sila yung napapagod. Samantala yung gumagawa, hindi nagrereklamo, hindi lang yung assignment sa kanya ang pinagawa, talagang gumagawa siya, walang kapaguran. Amen? Oo. So, dito minamahal, yung nabigyan ng 10 talento, 5 talento, 2 talento, sila po'y gumagawa. Pinangalakal nila yon. Yung nabigyan ng 1 talento, hindi nga niya ipinangalakal, binaon pa niya. So anong sabi? Take therefore the talent from him and give it unto him which hath 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away, even that which is he hath. And cast he the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Halimbawa, sabihin natin, lupa, no? Mayroong nabigyan ng 10 hektarya na palayan. May nabigyan ng 5 hektaryang palayan. May nabigyan ng 2 hektaryang palayan. At 1 hektarya. So, sabihin natin, ang gobyerno ang nagbigay o isang mayamang tao. Pinapatrabaho yon. Ang usapan, pag maani na, may share ang may-ari. Amen? Yung nabigyan ng 1 hektarya, hindi niya tinamnan. So, swerte naman yung may-ari nito. Kung tatamnan ko to, hingiin niya yung, sabihin natin kalahati, hingiin niya yung kalahati. Wag na lang, pabayaan ko na lang yan. Yung nabigyan ng 10 hektarya, tinaniman. At nung anihan, ibinigay yung kalahati. O dinagdagan pa. Amen. Yung nabigyan ng 5, ganun din. Yung nabigyan ng 2 hektarya, ganun din. Yung nabigyan ng 1 hektarya, wala talagang itinanim. Wala siyang ginawa. Hindi niya pinaararo. Hindi niya kinocultivate. So pagdating na ng anihan, wala siyang maibigay. Embargohin sa kanya yon at idagdag doon sa mayroong 10 hektarya. So 11 hectares na siya. Kasi masipag nga siya eh. Amen. Yung nabigyan ng 1, gagapusin pa at ilagay sa halimbawa kulungan. Dito, sinabi dito, ilagay sa lugar na nandoon ang parusa.
no? Cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Amen. So pag makarinig kayo ng mga reklamador, yun po yung walang ginagawa. Yung mga busy sa paggawa, wala na po silang panahong magreklamo, kulang pa nga. Amen? Amen? Oh. Di ba yung mga giver, yung talagang nagtatapat sa pagbibigay, nakukulangan pa sila. Samantala yung hindi nagtatapat, hindi na nga nagbibigay, kini-question pa ang pagbibigay. Hindi na nga nagbibigay. O di ba? Ganon. Yung sumusunod sa kabanalan, tuwang-tuwa sila sa pagsunod sa kabanalan. Yung hindi sumusunod, hindi na nga sumusunod, nagreklamo pa bakit tinuturo ang kabanalan. Nakuha natin, minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga humahayo at nagliligtas ng kaluluwa, kulang yung araw. Sana dagdagan pa yung araw. Hindi lang 7 days a week. Kung maaari, 10 days a week. Marami pa tayong pupuntahan. Pero yung walang ginagawa, anong gagawin natin? Bakit hindi naman natin kamag-anak yan? Bakit kailangan pa tayong mag-Bible study? Sila yung nagreklamo, wala nga silang ginagawa. Biblical pala yun. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minumahal. Sabi nga ng ating mahal na pastor, huwag mong isipin na mayroon ka nang nagawa. Kahit gawa ka ng gawa, huwag mong isipin yon. Basta ginagawa mo yan para sa Panginoon. Hindi dahil inutusan ka. Na may nag-utos sa'yo, ginagawa mo ang mga bagay na yan. Hindi. Masaya kang gumagawa sa gawain ng mahal ng Panginoon. Masaya kang nagpupuri. Masaya kang dumadalo. Masaya kang sumusunod sa kabanalan. Masaya kang nagbibigay. Masaya kang humahayo. Oh. Diyan malulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Yan ang sikrito ng mga matatagumpay na mga naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Yan ang sikrito ng ating mahal na pastor. Hindi niya inisip na pagdating doon sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi karakaraka na sabihin ng mga Abu Sayyaf, okay, dumating na pala kayo. Sige, itong hostage, so sige, sa inyo na yan. Hindi po gano'n. Hindi gano'n ka-easy. Binigay na natin lahat ng gusto nila. Nagbigay ang mahal na pastor ng $3,500 para makapasok lang sa kampo ng Abu Sayyaf. Sabi nila hostage. Mayroon bang na hostage na ikaw ang magbigay ng pera para makapasok ka? Nagbigay ka ng bigas, 35 sacks of rice, para makapasok ka sa kampo, makapangaral ka ng Ebanghelyo? Hostage ba yun? Kabaliktaran yata yung isip nila, minamahal. Ang hostage, magbigay ka para makalabas ka. Amen. Pero nagbigay ka para makapasok ka, para makapangaral ka ng Ebanghelyo. Nag-ayuno pa. 40 days and 40 nights. Para hindi mahadlangan. That's the work of God. Gawa ng Diyos yan. Siya ay inutusan ng mahal na Panginoon. To make an example. It is our legacy. Nag-iwan ng ating beloved parents in the Lord ng legacy for us to follow. Itaas ang ating makamay, minumahal. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsamba
magpagkailanman luwalhatin ka. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pabuhay pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, Nasa ating kalangitan na presensya natin, mahal na Panginoon. Purihin po natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo. Hallelujah. Hindi ka nagbabago, Panginoon, luwalhatiin ka. O napakabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, kay buti mo sa akin. O hindi ka nagbabago. Lord to Jesus. How great to our Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ka nagbabago, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at
us shout hallelujah, praise the Lord. Di ka Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po manalangin, may mahal. Ipanalangin po natin ang lahat ng ating po mga hallelujah gagawin. Hallelujah. Mga activities. Ang ating pong Bible study sa araw po ng bukas sa Philippine Air Force at Airport Police. Hallelujah. At ang pag-umpisa po ng ating pagtatayo ng bahay-sambahan sa dako po ng Malig. Ang mahal na Pinoon ang mag-provide sa financial na pangailangan, minamahal. At lahat ng ating pong gagawin pa, minamahal sa mahal na Pinoon. Hallelujah. Kung anong po yung mga karamdaman yung taglay, ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Through the fruits and prayers, sa bunga ng panalangin ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, beloved San Pastor, minamahal tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon, minsan pa manapin, humingi po tayong kapatawaran. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga kami naisip, nagawa, nabanggit ng aming mga labi, na kami nagkasala sa iyo, patawarin mo, mahalapin bawat isa sa mga kahinaan na pagbigyan. Hallelujah! Patawarin mo yung mga mahalapin noon. Dalangin po namin mahalapin noon ang banal na gawain sa araw po ng bukas sa Philippine Air Force at Airport Police mahalapin noon. Maging pagpapalad nawa ang bawat isa sa amin sa kanila. Buksan mo kanilang pangunawa at hipuin mo kanilang mga puso. Mahalapin, alisin mo mga hadlang. Hallelujah! Sa pagdalo ng lahat ng mga personnel, mahal na Panginoon. Hallelujah! Dalangin din po namin ang hallelujah, patuloy ng hallelujah construction ng bahay-sambahan sa dako po ng Malig Isabela. Malapin ko mga provide sa lahat ng mga pinlangan, mga kapatiran na nakikisa. Pagpalain mo sila, malapin noon. Sa lahat ng mga kapatiran na mayroon po makaramdamang taglay, pagalingin mo sila sa himala ng kaparaanan. Sa iyong dakilang pangalan, aking sinasaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumay po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos may namahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Aki pong ibigay pagkatapos sa ating pong beloved brother Benji Dorian para po sa ating announcement at special offering.